was betrayed, the child who is afraid, for the home that is broken by the scars of sin and shame. There is hope and there is healing in the power of... Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig is There is a Way by The Nelons sa kanila pong album Besides Still Waters. So wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah chapter 40 verses 25 hanggang 31. Isaiah chapter 40 verse 25. No, ito po ang pagkasabi sa ating salin. Verse 25, saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo? Na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo, at tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina at mapagal ay pinapalakas, kahit kabataan ay mapapagod at manlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay katulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Atin pong nabasa ang wika ni Isaiah patungkol dun sa mga napapagod, patungkol dun sa mga taong pakiramdam nila ay mahina na sila. Now this morning, my subject is so simple: anti-aging power. Minsan mga tao ay nakakonsentrate at nakatuon doon sa anti-aging, di po ba? No? Ano yung mga anti-aging natin? Yung chinchanso, yung pampapabata ba? Minsan nag-iinom tayo ng mga energy drinks, pampalakas. But this is what the Bible tells us: they that wait upon the Lord shall renew their strength. No? If we will wait on the Lord, God will renew our strength. You will mount your wings like an eagle's. You will run and faint not, or not be weary. You shall walk and not faint. Yun ang sabi ng Biblia. Kung naghahanap tayo ng anti-aging power, walang makakahigit sa anti-aging power na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Lord sa atin, kanino nyo ba ako itutulad? Kanino ba kayo nakatingin? Tingnan nyo ako. Ako yung gumawa sa lahat ng bagay. Minsan nag-iisip tayo na ang magpapalakas sa atin yung mga vitamins o mga ganun. Hindi naman po masama ang mag-take ng vitamins. Hindi rin po masama na magpapabata tayo sa mukha, no? But who's really the true strength that we have? Sino ba ang tunay nating lakas? Sino ba ang tunay na nagpapabata sa atin? Minsan kasi doon ay sa focus natin, doon tayo tinatalo sa focus. Pero ang magandang anti-aging, kung meron man, ay yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Yung pag-aantay sa Kanya. Kaya sinabi sa atin sa Biblia, sa verse 31, those who wait on the Lord shall renew their strength. Ang tunay na lakas ay dun sa mga taong nag-iantay sa ating Panginoon. Dun sa mga taong umaasa sa ating Panginoon. Waiting here is not just waiting and doing nothing. It's about expecting for Christ's return. Expecting for God's intervention. Ito yung mga taong naniniwala at nanampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang mga taong hindi kailanman napapagod. Yun ang mga taong mananatiling may kalakasan sa harapan ng Panginoon. Did you know na habang tumatanda isang Kristiyano, dapat sana ay lumalakas, pero sa masamang palag, bata pa lang,
yun na, nanghihina na. But I have seen this pastor, no? Pastor Luis Dangcolos. He's really a good man. Isipin niyo po, makipag-competition pa sa amin ng mga kabataan na maglakad, no? His age during that time is around 70. Pero hindi mo kakitaan ng kulubot sa mukha. Hindi mo siya kakitaan ng kahinaan. Instead, he walked faster than we are. Kami talagang pakuya-kuya-kuy lang eh. Talagang ang hina ng lakad namin. Pero pagdating sa mga bundok, he's really a good man. He's really, energetic, filled with power. And we observe how he wait on the Lord, how he expect on the Lord. This is the simple formula for anti-aging. Simple lang. Simple formula is wait on the Lord. Ganun lang po kasimple. Trust on Him. Basta, kung magtitiwala tayo sa Kanya, makikita nyo po ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Just wait on the Lord and trust on His promises. That is the best anti-aging power that you can ever have. Minsan po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang iyo pong narinig na awitin is Leaning on an Everlasting Arm by Bill Gaiters sa kanyang Best of Homecoming. Now, patuloy tayo sa ating biblical truth, no, sa anti-aging power. Sinabi ko po dito, waiting on the Lord is the great anti-aging power. Hindi pagkakailan na maraming mga tao na naglalagay ng chinsanso, hindi mapagkailan na maraming mga tao ang nagpapabanat ng mukha para magbukhang bata. Pero kung gusto nating magbukhang bata, wait on the Lord. Did you know that taking fasting, ang pagpa-fast po ay nagpapabata din? Did you know that prayer and reliance on God can give us, a younger look? Why? Because we live in the stress-free life. We live in a carefree life. Wala kang gaanong pinag-alahalahanan, walang pagkabalisa. So, sinong mamumuhay ng, kung may worry ka man, pinagkatiwala mo na sa Panginoon, then, what do you think will happen to your face? Of course, you will look younger than the people are expecting you. So, the same is true, no? Sa pagiging Kristiyano, o kung, kalimbawa, tingnan natin yung maraming mga taong walang Diyos, pilit pinabanat yung mukha, pero kahit anong banat ng mukha, tumatanda pa rin, di ba? Kasi ang tunay na lakas o ang tunay na youth, wala po sa mukha yan. Nandun po yan sa puso, nandun po yun sa lakas na ibinigay ng ating Panginoon. The world's anti-aging most often only changes the physical appearance, but not the vitality and the strength. But God's anti-aging power is different. Anong ibig kong sabihin? Sa mundo pong ito, maaring baguhin nila yung mukha kang bata. Pero pagdating sa pagkikilos, pagdating sa energy, doon sila tatalunin. Why? Because they are younger in the looks, but within their true strength ay wala na. But like Moses, no? Like the people of God, they have this strength that is greater than people can imagine. You are getting older, but your strength are getting younger. Just like Moses, that his strength never declined. Ibig lang sabihin ito, na kahit ba tumatanda tayo, our strength will continue. If we will just trust on the Lord, our strength is ever renewed now and then. Another point is growing old is a blessing when you're growing closer to God. It's true. Even though we're getting older, but remember that it's a blessing. We're getting close when we are getting closer to God. Remember that when we are in the Lord, our strength will be renewed. Sabi nga doon, you will mount your wings like an eagle. Ano ba kalakas ang eagle? They are the king of the air, no? Sila yung hari doon sa kalawakan, hindi naman sa kalawakan, in the air, no? Sila yung nagmamanage doon. They soar up high. Their strength, their vitality, their strength in facing the wind is so strong compared to other kinds of birds. Ang gusto ko lang iparating ay ganito. When you feel weary, when you feel tired, when you feel that you are getting older, just trust on the strength of God.
Just trust on His power, on His ability. Because waiting on the Lord is the great anti-aging power, and you cannot compare them to any kind of anti-aging power that you may ever have. God bless po at magandang umaga. To stand the heat, but even harder is the wondering. Is God's hand still on me? It's lonely in the flames when you're counting days.